Hello guys, welcome back to Galagol's PH, and today we are going to explore Bakawan Eco Park and Puok Jetty Port. So tara, gala na tayo guys! Tara na, biyahe nagsimula na, mga pangarap ating abutin pa. With Jel and G, exploring places new. Galagol's PH, it's me and you. Sa bawat kanto, may kwentong nag-aabang. Ating adventure, walang katapusan. Galagol's PH, let's reach for the sky. Galagol's PH, watch us fly. Hello, good afternoon guys! Kararating lang namin dito sa Barangay New Buswang sa Bakawan Eco Park at napagpasyahan namin ngayong araw na pumunta rito since na medyo matagal-tagal na rin kaming hindi napunta rito, siguro almost 20 years na. So let us check kung anong nagbago rito. So nandito na kami sa may entrance ng Eco Park. Ayan o. Bakawan Nature Study and Eco Park. Department of Environment and Natural Resources in partnership with Kasama Kalibo Save the Mangrove. Okay, tara, pasok tayo. Sari-saring exhibits. May costume dito ng pang-ati-atiyan. So time check, nandito na kami sa loob. It's 3:15 in the afternoon. At kung makikita nyo, marami ditong mga mangroves. Oh. Ayan. Ganito yung daanan natin. Kawayan siya guys. At saka ito. Ito yung malamig dito. Okay, so here we are approaching in another bridge that says, merong karatulad dyan nakalagay, welcome to Sook River. So Sook River pala to. So itong river na ito is palabas na to ng dagat. Ayan. May mga mangingisda pala doon. Ayan. While merong dito maliit na kubo, pahinga muna tayo rito. Medyo mababa na rin yung nalakad namin eh. Ayan. Warning, swimming not allowed. At may pinapaupahang kayak dito. Ayan. Nakakandado. Siguro, kasi may babayaran yan pag hiniram natin. Ito nakalagay oh. Kayaking, explore the mangroves, and you have to pay 150 pesos per kayak. So, dito ka malamang magkakayak sa tinatawag nilang Sook River. Ayan. Mayroon din ditong parang waiting station. Kung medyo may mga matatanda kayong kasama, yung mahirap sa paglakad, pwede kayong magpahinga rito kung medyo hinihingan na o napapagod. Well, maganda tong lugar na to. Isipan lang namin pumunta rito kasi napakainit ngayong araw na to. At medyo refreshing yung lugar na to. Tara, tawid tayo doon sa kabila. We are now crossing the Sook River. Yan. Oh, matibay. Matibay naman tong bambong to. Hirap na. Check natin. Baka maya-maya doon tayo pulutin sa baba. Pero, hindi. Yung kawayan natin dito sa Pilipinas, eh, subok na yan na matibay. So, ito siya.
may may mga ano eh, usual na kabuhayan na ng mga taga rito is nangunguha sila ng yung clam, tinatawag dito na tuway, at yung mud crab, na tinatawag na, ayun oh, parang may nakita ako. Ano nga ulit yung tawag sa atin na yung mud crab na yung maitim? Kuray? Kuray. Ayan. Nako, hindi ko ma-zoom. Nakikita kaya sa frame? Maraming kuray dito oh. Yun, maliliit. Kasi low tide eh. Yung mangingisda dyan, naglalatag sila ng trap, usually sa gabi. Yan na rin yung isa sa mga kabuhayan ng mga lokal dito eh. Yung kuray at saka yung tuway o yung clams na endemic dito sa New Busuang. Hindi ko lang sure kung makikita dito. Ayan. Kita ba? Ayan ang maliliit kasing laki ng talangka. Ayan. Nakita nyo ba? So ito guys. Yung total length yata itong boardwalk na to is umaabot to ng hanggang 1.3 kilometers or 1,300 meters. So, one way lang yun. One entry, one exit. So, kung susamahin mo total, yung lalakarin natin dito from the entrance hanggang dun sa dulo, hanggang yung sa pabalik, aabutin ka ng around 2.6 kilometers. So, para nag-exercise rin tayo nun, di ba? At saka yung place, maganda. Kahit ngayong hapon, anong oras na ba? 3:40 na ng hapon, hindi pa rin natin mararamdaman yung init. Kasi nga sa dami ng mga nakatanim na parang mangroves dito. But ibang species na rin yan guys. Na na-introduce dito, mayroong mga species na galing sa Batan, Ibahay, at saka kung saan-saan pang species ng mangroves dito sa Aklan. So, medyo against the light. Palitan natin. So, ito siya. So, siguro, malamang nangangalahati na tayo. So, I hope na makomplete natin tong journey within the prescribed time na binigay sa atin. Kasi magko-close ng 5 o'clock to eh. Wait lang. Naririnig nyo ba guys? Yung tunog na yan. Huni ng kuliglig. Kuliglig ba yan? Yung tinatawag sa amin dito na agagangis. Agagangis yan, di ba? Yes. Yung parang mga crickets. Parang nagko-concert sila. Ewan kung anong kinakanta nila. Kanina pa yan. Simula nung pumasok kami rito. Tsaka may mga ayun. May mga huni rin ng ibon. Hindi ako pamilyar sa tunog eh. Anong klaseng ibon yan? Yung mga ibong na siguro yung usual na nakikita natin sa mga mangroves. Kakaiba yung huni. Hindi huni ng maya yan eh. Ito part na to napansin namin yung mga roots or ugat ng mga bakawan. Para siyang web, spider webs, di ba? Ano mo? Ito pala yung bunga nila, oh. Parang bunga ng nganga. Anong tawag niyan? Yung parang sa mama. Or bumubuka pala siya, parang ano na siya, flower bud. Gaganyan siya pag bumuka na siya. Merong another stop na napansin namin along the way. Malamang malayo pa to, but nilagyan dito ng another stop. May natutulog na pusa, huwag na nating istorbohin. Bakawan Nature Study and Eco Park Rest Area.
What makes mangroves valuable to people? Sabi dyan, for fisheries, production, recreation and culture, water filtration, carbon storage, and coastal protection. Oo nga naman pala guys, ito kasing area way back in the 90s is ano lang to, wala tong ganito. Open lang to, nagkaroon lang ng initiative yung both yung LGU at saka I think the DENR, natamnan to ng mangrove kasi itong mangrove guys serves as protection na rin to para sa during typhoons, sa malalakas na bagyo. Yan yung pumipigil sa storm surge para hindi masyadong malakas yung impact pagdating sa coastal areas or yung mga kabahayan na malapit sa coastal areas. So may nakasulat dito para siyang plaque basahin ko na lang sa inyo. Parang gawa to ng University of the Philippines, Diliman, Quezon City. By the way guys, meron pa palang isa. Buti naturo sa atin ni G. Tignan natin kung anong nakasulat naman doon sa kabila. By the way, it's from the Rotary Land. Tignan nyo. Teka, baliktad. Rotary Environment Project by Rotary Fellowship Rally Committee. So parang joint partnership to ng Rotary Club of Tokyo, Japan, saka Rotary Club of Makati South. Tara, pagpatuloy na natin tong 1,300 na journey. Medyo nakakapagod din in fairness. Haba nito. Palagay ko ito na yung last segment ng boardwalk. Kasi may nakalagay warning, walk, don't run. Parang hindi na nga ako makapag-walk run pa kaya. Joke lang. So proceed tayo dun sa dulo. Malapit na to sa dulo Oops. So, again, malapit na to sa dulo. Yan no. Kung makikita nyo, parang open sea na Hirap naman ito maglakad kasi ibang mga part ng bridge, mayroong mga awang. Mahirap na baka panay yung tingin natin dun sa dagat yung paan naman natin dito naman mapunta sa awang. Medyo masakit rin kaya yan pag nadali yung paa natin dyan. Anyway, tara, proceed tayo. Ingat lang tayo guys kasi medyo may kalumaan na rin kasi yung ibang bamboo tsaka mga wood plank na ginamit nila dito. So, ayun si G. May daladalang electric fan. Takot talaga kasi yung initan Malapit na tayo sa dulo. Sa finish line. Medyo hingal na ako. So, tagal-tagal ko na rin hindi napuntahan ito Parang hindi ko na maalala kung anong meron dyan sa dulo. Again, meron na namang paalala rito, warning, please walk in a single line, do not walk in group. Okay, single line daw. Buti dalawa lang kami ngayon. May mga nakasalubong kami kanina kaso mga pauwi na yun. Dito na sila galing. Meron yata ng isda rito Teka guys. May pahingaan dito. Yung waiting area rin. Ito na yung last waiting area yata. Yun. Meron din dito. Ano rito? Check lang natin. Ito na yung dulo. Tignan natin dun sa
pinakadulo talaga. Magpahinga kaya muna tayo. Wag na, tapusin na natin para madali. Time check guys, it's 3:58 in the afternoon. So tara, tignan natin, check natin dun sa dulo kung anong meron. So ito na yung dulo. Ito na yung pinakadulo niya. Dagat na open sea na guys. Ayan. Etong aromang to yung delikado sa pae. Mahaba yung tinik niyan eh. Okay guys, time check. It's 4:58 in the afternoon. At nandito na tayo ngayon sa Barangay Puok, Lambingan. Sa part pa rin to ng Kalibo. So ito yung bagong parang boulevard dito. Well lighted na rin to paggabi. At saka pagdating ng ganitong hapon, hanggang gabi na yan guys, maraming nagtitinda dyan ng mga street foods. At dito rin along the way, may marami din ditong beach resorts. Kung gusto nyong mag-chill dyan sa tabing dagat, pwede kayong mamili dyan. May nagsiserve din dyan ng mga iba't ibang uri ng pagkain, drinks, mapa-lunch man yan o mapa-dinner. May mga available dyan na pwede nyong makuha or mapagpipilian. Depende sa maaabot ng inyong budget. So, pili na lang kayo dyan guys. So, ito na nga yung malapit na tayo sa Puok Jetty Port. Ayan. Kung makikita nyo dyan sa frame, ayun yung porto. Not sure kung nakikita nyo dyan. Maya-maya, paglapit, papakita ko sa inyo. Ayun na yung parang port nila, oh. Not sure lang kung bakit hindi naging operational yan. Yung initial kasing plan niya noon, balak sana yung gawing parang hub or parang port na from Kalibo Airport is dadalhin na yung bisita from this barangay patawid na ng Boracay mismo. Kaso not sure kung ano yung mga posibleng dahilan kung hindi natuloy. Ito, marami pa rin mga kainan dito guys, oh. So, ikot-ikot lang muna namin kayo dito para may idea kayo kung anong pwede nyo dito makita sa pagpunta nyo. Lalo na yung mga hindi from this town. So, dito, mahaba pa rin to. Ito pa rin yung karugtong ng boulevard. Yung jetty port, ayan. Yung pangalawang port yan. Kasi parang dalawa yan eh. Meron doon, yung nadaan natin kanina, at saka yung isa, yung parang white na yan, parang may birds eh. Ewan ko kung may activity dyan ngayon. So eto guys, tingnan nyo, oh, ang haba, ang daming kainan. Parang sa Iloilo rin, yung sa Sunset Boulevard nila. Yan. Balik tayo maya-maya rito para hanap tayo ng pagkain saka pagpwestuhan. Pero for the meantime, iikot muna natin kayo. Ikot muna natin yung paligid para may idea kayo kung ano yung makikita nyo dito sa place na to. So tignan nyo guys, kung gaano kahaba yung mga kiosk dyan na nagtitinda ng iba't ibang uri ng pagkain. May mga fishball, may mga nagluluto ng French fries, may mga drinks, may bago to, pansit malabon, parang masarap dito kumain mamaya. May mga souvenir items, bracelets, may parang ukay-ukay rito, yung mga thrifty items. Yan yung sinasabi kong port. Sana matuloy na yung operation yan para mayroon tayong alternative na route papunta sa mga places na makapagpabilis ng ating biyahe. So ito,
Boulevard. Maraming nagja-jog ditong mga local guys. Including may mga tourists din kami minsan nakikita nag-jogging and nagbe-brisk walking. Kasi kung mapapansin nyo guys, itong kahabang to is yung karugtong nito yung circumferential road ng Kalibo na patawid na ng Leso. Sa part na rin yun, yung makikita nyo yung Kalibo Bridge 3 na matatagpuan nyo doon. So, paglagpas nyo naman ng bridge na yon is tutuloy na yan hanggang Makato, yung isang diversion na nagpapabilis ng biyahe kasi hindi na yung mga Roro vehicle natin is hindi na siya dadaan ng Kalibo proper kasi i-divert na yon sa town ng Leso tsaka Makato. Okay guys, nandito kami ngayon sa may jetty port ng mismo. Naglalakad. So time check, it's 5:30 in the afternoon at saka yun. Nagtitinda dito nito, may Topo Square. Sisig Page. The best sisig rolling in town. Shawarma oh. Shawarma tayo. Ano to? Potato wedges. Potato wedges. Mga juices. May mga tindang ornamental fishes. Saka stickers. Time check, it's 6:15 in the evening at katatapos lang namin kumain. And dito na lang siguro magtatapos yung ating vlog for today. Bye guys! See ya!